Two-pronged na ang laban ng Pilipinas sa China sa sigalot sa laot. Bukod sa pambubuli sa West Philippine Sea, nilalabanan din ng gobyerno ang paglaganap ng fake news hinggil sa pag-angkin ng China sa ating teritoryo. Narito ang agenda report ni Francis Folde. Sa isang press conference sa Sorsogon kaninang umaga, ipinaliwanag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang kahalagahan ng pagpapalaganap ng tamang impormasyon tungkol sa ating teritoryo, partikular sa ating karagatan. The only difference kung bakit ngayon, mas sinasabi natin, bakit sa panahon or administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay tila tumaas ang tensyon, tila napapadalas ang harassment, tila mas umigting ang pangharas ng China. It's because under this administration, President Bongbong Marcos believes that it's important for the national government to be transparent about what's happening in the West Philippine Sea. It is important for us to understand that he has inherited a nation wherein there is very limited information about the West Philippine Sea. This is primarily the reason kung bakit nag-proliferate ang fake news, misinformation, and we were all made to believe na maayos na ang sigalot ng West Philippine Sea. But it is not really what is happening in the West Philippine Sea. Dagdag ni Tariela, importante ang transparency at public awareness para ma-challenge ang mga maling impormasyon, lalo na online. Kagaya ng pagtalakay sa Kongreso tungkol sa fake news na dating pag-aari at pinamamahalaan ng China ang Palawan na mabilis umani ng views at share sa TikTok. Ayon sa Chinese-owned app, may ginagawa na silang hakbang para mapigilan ang pagkalat ng maling impormasyon. Nabanggit din ni Tariela na bukod sa CCG, PLA Navy at Chinese militia sa ating EEZ, patuloy din ang pag-monitor nila sa mga Chinese research vessels sa karagatang pasok sa ating teritoryo. We would like to believe the intention of this research vessel is to illegally conduct marine scientific survey in the waters dito sa Banham Rise at dito sa Eastern Seaboard natin. Sa isang tweet ni Ray Powell, habang nasa press con si Tariela, sinabi niyang meron na namang naidokumentong panghaharas ng China Coast Guard at militia ships na humarang sa BRP Bagakay at BRP Dato Pagbuaya sa bahagi ng Scarborough Shoal. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Sodoro, hindi naman bago ang ganitong gawain ng China. Pero hindi rin daw dapat isa publiko ang operational tactics ng Pilipinas. Hindi namin pwedeng pag-usapan, ngunit ang alam natin, ang Communist Party ng China, hindi tatantan yan hanggat hindi natin harangin. Pati yung internal na pagkakalat nila ng mga gawaing hindi ka nais-nais. Ang dami nating nahuli na mga exploitation sites nila, mga tao. Latest nga yung sa Grande Island, doon sa Subic Base. Ayon din kay Sodoro, ang DFA na ang sasagot sa isyu ng 3 Palawenyo na umano'y hinuli sa China dahil sa pag-espiya bilang ganti umano sa mga nahuhuli ng Pilipinas na mga Chinese nationals na sangkot sa iligal na mga aktibidad. I understand it's a matter of concern for Palawenyo, but it's also a lesson. DFA na ang sumagot. But the thing is, yung mga nahuhuli natin dito ay illegal na activities. Recently, nag-execute ang China ng 4 na Canadians. I mean, that goes to show you it's not China per se, but a political clique that disregards everything. At yan, dahil kay Xi Jinping at kanyang pagmamalabis, yan ang makakasira sa liderato siguro ng kanyang partido sa China at yung goodwill na naitanim ng kanyang predecessors, sinira niya. Panghuli, ibinalita ni Sodoro na ongoing na ang pag-aayos para sa panibagong EDCA site sa May Palawan. Para sa agenda, Francis Polbe, Bellionario News Channel.